Everybody smile. Sa pangalan po ng dakilang Panginoon Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating gawain at kung saan kanina, bago tayo nagsimula, inumpisa natin sa pananalangin. Na ito po ang ginagawa natin upang kahabagan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamo at dalangin. At kung baka tayo yung nag-i-express ng ating gustong sabihin sa Diyos, tinakausap natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon, andito naman tayo sa ikalawang bahagi. Ito naman yung tinatawag na Ebanghelyo. Kung saan, ang Diyos naman ay nagtalaga na tatayo dito sa palatindigan para gamitin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ang Diyos naman ang magsasalita, tayo naman ngayon ang tagapagdinig. Ngayon po, tayo tayo dito sa isang sita. Sabi po sa Ebanghelyo ni Apostol San Mateo, sa Kapitulo 24, versikulo 42, hanggang 51. Ang sabi ganito, mga kuyat nga kayo. Kung halimbawa, hindi mo kinumpleto, mga kuyat nga kayo, ano ba yung pagkukuyakan natin? Lamay? Panonood ng video sa cellphone? Susugan? O ano? Ano yung pagkukuyakan natin? Okay lang sana kung mga videos na tungkol sa gospel o ebanghelyo. Kahit magbabad ka lang nung doon sa isang ebanghelista doon, na nagpapahayag lahat ng laman ng salita ng Diyos, okay, walang problema. Mahalaga yun, pagpuyatan natin, para sa sarili natin yung kaluluwa. Tingnan po, ano po dapat ang pagpupuyatan natin? Ang pagpupuyatan natin, hindi ibig sabihin na nagpuyat ka ngayon, okay na. Ang pagpupuyat ay ang pagkahanda. Sa paanong paraan? Na ang sarili natin, inihahanda natin sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Na kung kailan, sa kanya nandiyan na siya, sasalubong na tayo sa kanya, saka tayo maglilinis ng sarili, saka tayo magsisisi. Wala na, late na. Kaya ngayon pa lang, sabi niya, maghanda na. Kung ang kaibigan mo, naging kaaway mo, hanggang ngayon, hindi mo pa rin napapatawad, i-release mo na yan. Kung meron tayong kapitbahay, palagi tayong nililibat, ibinarangay natin, patawarin na natin siya. Ibig sabihin po nito, i-ready natin ang ating sarili sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Na baka maging balakin pa yung kaaway natin, yung kapitbahay natin, na hindi tayo mapasok sa kaharian ng Diyos. Baka diretso tayo din sa impyerno. Kasi hindi tayo inaayos ang ating mga sarili. Siyang dapat nating lakaran kung sumusunod tayo kay Kristo. Sabi dito, mga kuyat na kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw parito ang inyong Panginoon. Totoo po. Pero meron siyang binigay ng mga warning. Ano-ano po yan? Yung taggutom. Sa Africa, grabe ito ng gutom. Mabuti pala tayo, kumakain tayo 3 beses sa araw. Pero pa tayong kamuting kain, hindi pang pagtiyagaan para makakain sa umaga. Pero doon, wala talaga. Kasi wala naman doon mga talim.
Ngayon, sabi nito, tatapang ito yung tanong ko sa ninyo, kung nalalaman ng puno ng sambayan, kung anong panong darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pabayaan tibagin ang kanyang bahay. Ngayon, ipalagay natin yung koneksyon ng isang may-ari ng bahay at isang magnanakaw. Kung natatalastas lang ng puno ng sangbayan kung anong oras darating ang magnanakaw, simple papantayan niya, magpupuyat siya. Pero dahil nga, ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, nagbigay siya ng mga warning, pero itinira niya pa yung desisyon kung kailan yun. Sabi nga ng ating dakilang Panginoon, magkakaroon ng magyera, taggutom, mga mangyayaring mga problema, bansa sa bansa, kaharian sa kaharian, magkakalindol, at kung ano-ano pa, lahat ng yan ay warning. Mangyayari lahat yan. Pero ang pagbabalik niya, iniwan niya pa yan para sa kanyang ama. Hindi niya sinabi kung kailan. Para ang tao hindi maghanda. Hindi. Kasi ang pagdating ng ating Panginoon, kung kailan balik sa ang tao, sa mga problema, sa kanilang sarili, saka naman siya darating. Katulad ng magnanakaw. Kaya ano dapat ang paghanda natin? Ang paghahanda natin, simple lang naman. Sasalaubong tayo sa Kanya na malinis. Nakapagpatawad tayo, nakapagsisi tayo. Yun lang ang susi. Totoo lang tayo daranas ng kamatayan. Pero mapalad yung tao na dumating yung huling hininga ng kanyang buhay, nakapagpatawad siya sa kanyang mga kaaway. Hindi ba kaya nga binibigyan pa ng pagkakataon? Naghihingalo na lang, nagsasalita pa para lamang magpatawad at hindi kayong iyakan. Kahit gaano man kasama siya sa buong buhay niya, basta huling hininga ng buhay niya kapag patawad siya, kasama siya sa mga pinagpala. Kasi po hindi po tumitingin ng Diyos. Sa ngayon, ang tinitingnan natin, ang tinitingnan ng Diyos, kung ano tayo sa Kanya. Kasi po ang tao, ipapaman tayo ng tao. Kasi ito binili. Kung ikaw ay kriminal, mamamatay tao, kahit pagsisig ka dyan, mamamatay tao pa rin ang tingin sa'yo. Ex-convict. Kahit na lapitan ka, takot sa'yo, dahil simple, dahil ka sa kulungan. Pero po, pagdating sa Diyos, sa puso, siya tumitingin. Kasi po, makikita po yun sa buhay. Resulta ng mga ginagawa, kung talagang nagsisi na at nagbalik loob na sa Diyos. Di ba gano'n yung halimbawa si Apostol Pablo, dati noon, sumasambit lang sa pangalan ng Hesus Kristo, pinapapatay niya sa pamamagitan ng pagpupukol ng bato. Pero, nung tawagin siya ng Diyos, sabi, siya ay isang sisiglang hirang sa atin. Sinabi kay Ananias, ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. Kaya mula noon, nangaral na si Apostol Pablo. Iyon po ang tunay na pagsisisi. Kapag tayo pinili ng Diyos upang gamitin, nang sa ganon, magkaroon ng kahayagan ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng mga tao. Lalong-lalo na kung masama nga, kakamahikayat pa natin yung mga kasama natin sa kasamaan. Kaya po, ipagpalagay natin ang paghahanda na yan. Sabi nga, kung ang magnanakaw, aabangan lang natin. Nagpaplano din yan para safety bagin ang bahay. Kahit doble-doble mo pa yung padlock, hindi naman yan dadaan sa pintuan. Sa bintana, meron yan, lumulusot pa sa kanya. Nagpaplano din ang magnanakaw. Kaya po kung titignan po natin, ipalalagay natin ang pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Hindi sa katulad ng magnanakaw na nanakawin din yung ating kalayaan. Hindi. Tinutulad sa panahon na kung saan hindi tayo prepare.
siya babalik. Ganun po yun. Sabi nga dito, paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kung kailan busy tayo sa ibang bagay, kung kailan marami tayong kaaway na hindi pa natin napapatawad, kung kailan tayo ay pinanggalingan ng pagkatisod ng ating kapwa, saka po siya darating, hindi na natin makakausap yun para patawarin sila. Eh, mahirap po yun. Tayo, kinakailangan din paghingi ng tawad sa kanila. Magiging barakid yun upang hindi tayo maging handa sa pagsalubong sa ating dakilang Panginoon. At bigyan natin dakilang Panginoon ng isang kainasa. Sabi niya, sino kapag ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Ngayon, palagay natin, kasama tayo doon sa aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan. Halimbawa, magulang tayo, ama o ina. Ano yung pinagkatiwala sa atin? Yung mga anak. Kaso, ano yung tinuro natin sa mga anak? Pansinin natin sa panahon ngayon. Buntis pa lang, may cellphone na sa tiyan. Kung ipanganak, para makatrabaho, sige mag-cellphone ka. Hindi ba pinapatay na natin ang ating mga anak? Saan? Sa radiation. Tapos, hanggang sa nasanay siya, nakakasilpon, ang nangyari, minsan, hindi nakatake ang utak at nanginisay. Galing tayo sa trabaho, pag-uwi natin sa bahay, bit-bit natin, utak-ulat. Ano ang nakano? Labis na asukal. Uminom ka lang ng isang baso, binawasan mo na 15 minutes ang buhay ng iyong anak. Dapat ba tayo nagawin natin yan sa mga ipinagkatiwala sa atin? Kasi kung hindi po natin, kapag uminom kayo ng sobrang tamis ang binubuhay natin, cancer cell. Busog na busog yan. Pero hindi nakamamatay ang cancer. Nakakamatay stress. Kasi kahit alin man dito sa ibabaw ng sanlibutan, kapag sinabi na ng doktor may cancer ka, magpabiopsy ka, for confirmatory test, para malaman mo kung anong stage. Ang tanong, may namatay naman dahil sa cancer? Wala. Saan siya namatay? Sa stress na narinig niya. Kung malaman niya may cancer siya, ay hindi na kumakain, hindi na natutulog, puro na stress. Anong kinamatay? Uyak at gutom. Kaya tinitingnan po natin dito, kasama tayo sa mga magulang na pinagkatiwalaan. At maging sa iglesia man, mayroon din mga pinagkatiwalaan. Yung mga leader. Maging sa gobyerno, mayroon din pinagkatiwalaan. Kaya, nasa atin na lang kung ano ang gagawin natin sa pamamalakad na tayo ay pinagkatiwalaan. Sa sarili natin. Alam natin yung masama at mabuti, saliksikin natin. Pagkapag kinain ko ba ito, anong epekto? Kapag ininom ko ba ito, anong epekto? Kung ikakasira ang katawan mo, huwag mo na kainin. Alam mo na palang mataas ang pressure kung kumain ka pa ng sobrang tamis. Kung uminom. Ang sira yun, yung katawan. Kaya ngayon, sabi nito, mapalat yung alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, malat yan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Kaya po kung titingnan po natin, kung marunong lang tayong tumingin ng ating sarili kung papaano natin pag-iingatan ang ating mga buhay. Katulad ng hindi lang pag-iingat dito sa ibabaw ng sanlibutan na hindi tayo magkasakit, kundi dapat pagkatapos ng kamatayan, mayroon pang extension.
yung buhay na walang hanggan. Kasi, yung pumasok po ang ating dakilang Panginoon dito sa ibabaw ng sanlibutan, nagkaroon tayo ng chance sa buhay na walang hanggan. Kasi po, nagaig niya yung kamatayan. Kaya nga, nabuhay siyang mag-uli sa mga patay. Hindi lang po ito ang kasaysayan ng ating dakilang Panginoon. Kundi, kinakailangan niyang bumaba dito sa lupa para gawin ang kalooban ng kanyang ama na inihula ng napakaraming mga propeta para sa kanya. Na dapat din masunod nang sa ganon, siya sa huling hininga ng kanyang buhay ay alay ng kanyang sarili alang-alang sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Hindi tingnan natin, ang pag-alay ng ating dakilang Panginoon na unang ginawa bago tayo nagkasala, hindi pa tayo sinisilan, tinubos na tayo. Ilalakit lang natin sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon. Ang pananampalataya niyan, ang ating pagkatao kasama ng napakot sa krus. At kung mabuhay siyang mag-uli sa mga patay dapat, bago na rin ang ating pagkatao. Ilalapit lang natin ang ating sarili sa Diyos sa ginawa ng ating dakilang Panginoon. Now, once na tinanggap natin ang salita ng Diyos, dapat nagbabago na tayo. Dapat ang sinusunod na natin yung bagong ikaw, bagong pagkatao na hindi ka na malaya, hindi ka na magnanakaw, hindi ka na suwain, hindi ka na mapaglabas-tangan sa magulang, hindi lahat, binago na. Yan po yung ibig sabihin niya. Kaya kung titingnan po natin dito, sabi dito, tignan natin. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na sa Kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pagkatalo. Simpleng pamilya pangalan, hindi natin maalagaan ng maayos. Ano pa tayo aasa ng iba pa? Kung sa sarili na lang natin, hindi na tayo marunong mag-disiplina. Orasan ng tulog, gising pa. Oras ng kain, lipas na kumain. Humihikat na ayaw mo matulog. Sumisinok na ayaw pang uminom ng tubig. Mga walang yan. Ini-ignore natin. Ano pang-aasahan natin? Kung dito nga sa ibabaw ng sanglibutan, hindi tayo marunong mag-ingat ng ating buhay. Ano pa kaya yung susunod na buhay? Sabi dito, Katatwa, kung ang masamang alipin yaon ay magsasabi sa kanyang puso, magtatagal ang ating Panginoon. At magsimulang bubugin ang kanyang kapwa-alipin at magkipagkainan at magkipagkainuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng alipin sa araw na hindi niya nilitay at sa oras na hindi niya nalaman at siya'y babaakin at isama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na ang pagkanis at pagnangalit ng mga alipin. Kung tayo po ay katulad ng isang alipin na ini-ignore lang natin, ipinapahayag ang ibang video saan man dato bilang warning sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung matigas pa rin ang ating puso at ayaw nating tanggapin ang aral, minsan pa hinahatulan natin, ito po yung ayaw natin hinahatulan. Kapag nakarinig tayo ng ibang video, ang unang papasok sa isip natin, ano kayang sikta ito? Hindi kailangan ng sikta dyan o religion. Ang importante dyan, yung laman ng mensahe. Kasi po, yun ang naunang pumapasok sa ating puso, sa ating isip. Ano kayang religion ito? Ano kayang sikta ito? Para hinahatulan natin, kung saan sa kabilang. Pero kung ang pahalagahan natin yung mensahe, yung ebanghelyo, kahit ano pang sikta yan, ano pang denomination yan, ano pang religion yan, ang mahalaga po yan, marunong tayong tumanggap ng salita ng Diyos. Ngayon, kung halimbawa, hindi pa naman darating ang ating dakilang Panginoon, hindi na muna ako makinig ng ebanghelyo.
Ngayon, hindi mo makukontrol ang sarili mo. Nakikipag-inuman ka muna, nakikipag-away ka muna kasi hindi pa naman darating ang Panginoon. Pero, kung ikaw inihanda mo sa iyong sarili, na anytime, anumang oras darating ang ating dakilang Panginoon, i-reserve mo lagi ang sarili mo na palaging handa. Palagi kang nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Palagi kang nagpapatawad kasi pang pagpapatawad, unlimited. Hindi lang ibig sabihin na isang beses ka lang magpapatawad. Kung yung buong pagkakasala natin, hindi yun inisip ng Diyos, kundi ibinigay niya ang kanyang buktong na anak para lamang sa kapatawaran natin. Dapat ganun din tayo, magpatawad din tayo sa ating kapwa. Regalo na lang natin yun sa kanila. Kung tayo man ang nilibak, hayaan natin siya. Pagkakasala niya yan dahil hindi niya nakukontrol ang kanyang bibig. Kung tayo sinisiraan ng puro, attitude na yan. Kapag nadala tayo, parte na rin tayo sa sinusubok. Kung tayo man ay nagkakaroon ng karamdaman, pasalamat tayo. Dahil nung tayo malakas, at siguro may simbahan, hindi tayo nakapasok. Pero ngayon, meron tayong karamdaman, andito tayo ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos. Ginagamot muna ang karamdaman espiritual na walang iba pagkatao. At saka na, yung resulta naman ng physical na karamdaman na walang iba, yung diferensya ng katawan. Kaya, kung hindi tayo nagkakatulog dahil sa karamdaman, ito na yung panahon, pagsisi tayo sa Diyos, at tingin natin sa Kanya, nakahabagan tayo. Kahabagan tayo. Naway tulungan tayo upang sa ganun, ma-restore itong ating buhay, itong ating pagkatao, makabalik na muli sa dating kalakasan. Siyempre, huwag niyong kakalimutan yung araw na ito na napakinggan mo ang salita ng Diyos. Ang mahalaga, i-prepare natin ang ating sarili. Huwag tayong matakot sa kamatayan, lahat daranasin ko ng tao. Dating katakutan ng ating kapwa, ang katakutan natin ang Diyos. Sapagkat sa Kanya, lahat po tayo ay haharap, sasalubong tayo sa Kanya. Tayo po ay hahatulan kung saan tayo. Kung kasama doon sa Kanyang kaluwalhatian, o kasama doon sa Kanyang ilalagay doon sa mga babaatin na papunta sa pagtanis at pagnangalit ng mga ngipin. Kaya buksan natin ang ating mga pag-iisip, ang ating unawa, kung hindi natin mabot, sabi nga, kung nakukulang ng karunungan ng silma sa iyo, pumili sa Diyos. Huwag sa kapwa, huwag sa libro, sa Diyos mismo. Kasi po ang pagiging marunong, hindi ko pwedeng sabihin marunong na agad, maalam na. Ang tinatawag na marunong magpahalaga sa kapwa. Kasi po, kahit ang Diyos man, gaano man kasama ang tao, hindi niya tinignan ang pagkakasala ng tao. Kundi, ang tinignan niya, yung umiral na pag-ibig sa bawat isa. Siguro po, hanggang dito na lang, makikibagin natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. At ano man ang ating mga kahilingan, karamihan, ipagkatiwala natin sa Diyos sa pangalan ng Kristo. Kung sa ano, tamuhin natin at tanggapin ang lahat ng kapapala niya sa ngalan ng Kristo. Salamat at kapagpalang umaga sa bawat